Lumingon. Itaas ang iyong kamiseta. Peyi, nandito na ang lahat. Sige na, lumabas na kayong lahat. Guro, hinanap na namin ang mga babae sa buong bansa. Pero wala pa rin kaming nakita. Babae na may peach blossom birthmark sa biwang. Ang babaeng may peach blossom sa biwang, isa lang sa mundo. Dalisay na yin nakatawan. Si Peyi ay ipinanganak na may dalisay na yang nakatawan. Kailangang makipagtalik sa isang dalisay na yin nakatawan upang ganap na maalis ang yang poison sa katawan. Kung hindi ka abot ng 30 taong gulang. Xiao F. Nakuha ko na ang acceptance letter mo sa kolehiyo. Sa Jiangcheng Music University, yun ang gusto mo. Sa mga susunod na araw, huwag ka nang mag-deliver. Maghanda ka na para pumasok sa paralan. Ma, ayaw ko nang mag-aral, ang mahal ng musika. Malapit na ang kidney transplant mo, kailangan pa ng malaking pera. Magde-deliver na lang ako ng madalas, baka sakali. Ang pinakagusto ko ay umasenso ka sa buhay. Mag-aral ka, hindi nagagaling ang sakit ko. Nabubuhay ako at pabigat sa'yo, mas mabuti pang mamatay na lang ako. Ma, huwag kang ganyan. Miss, okay ka lang? Dalhin na lang kita sa ospital. Hindi na, okay lang ako, kailangan ko nang mag-deliver. Sana'y masiyahan kayo sa pagkain. Ang tagal. Buti na lang hindi late. Ang sakit, dito muna sa club para mag-ayos ng sugat. Bakit sumumpong na naman ang yang poison? Ang babaeng may peach blossom sa biwang. Isa lang sa mundo ang dalisay na yin nakatawan. Si Peyi ay ipinanganak na may dalisay na yang nakatawan. Kailangang makipagtalik sa isang dalisay na yin nakatawan para maalis ang yang poison sa katawan. Excuse me sir, ito ba ang private room na inbook ninyo? Aalis na ako. Hubarin mo ang damit. Ha? Hubarin. Anong gagawin mo? Binabalaan kita. Kapag sumumpong ang yang poison, kailangan lang makadikit sa dalisay na yin nakatawan para gumaan ang pakiramdam. Bitawan mo ako. Kung lalapit ka pa, magiging. Magpapakamatay ako sa harap mo. Ilapag mo muna ang bote. Umalis ka muna sa harap ko. Hoy! Imbestigahan mo agad ang isang babae para sa akin. Nanay,
Ano ang ginagawa mo? Nag-aayos ng gamit? Hindi ba't mag-oopera ka na? Anong operasyon? Ang pampaaral mo ay wala pa ring pera. Hoy, si Ningxi ba ito, estudyante? Magandang araw po, Principal. May isang misteryosong mayamang tao lang, na hindi lamang nagpundo ng 4 na taon mong tuition, kundi bawat semester, ay may karagdagang 50,000 scholarship. Pinabati kita, Ning Elf. Pwede ka nang mag-enroll sa paaralan. Magandang araw sa lahat. Ako si Ningxi. Salamat sa mga guro at opisyal ng paaralan. Salamat sa nanay sa patuloy na suporta. Sa hinaharap, magpupursige ako. Hindi ko sasayangin ang inaasahan ng pamilya at guro. Tapos na ang talumpati ko. Salamat sa lahat. Salamat sa ating mahusay na kinatawan ng estudyante. S.A. Talumpati ni Ning Elf. Si Ningxi, isang taga-bukid na. Mula sa liblib, bakit siya ang kinatawan ng mga bagong estudyante? Sa ganda at estado, itong Ningxi ay hindi karapat-dapat maghakot ng sapatos ng ating Rina. Anong klaseng isda at hipon to? Naikumpara sa akin. Ngayon naman, Bong Sigasig. At mainit na palakpakan ang yalay natin sa pinakamalaking shareholder. NG Jiangcheng Music University, Zia Ring. Tagapundong nagbayad ng 4 na taong tuition ni Ningxi. Ginong Pai Zichen. Naku, ang pinakamayaman, si Ginong Pei. Pupunta siya sa ating opening ceremony. Si Ningxi, isang taga-bundok. Siya ang pundohan ng pinakamayaman. Ning Elf, Palif KBA, kunin mo agad ang bulaklak. Ginoong Pei, salamat sa punduhan. Ang 4 na taong tuition, living expenses. Babayaran ko po ito. Bayaran. Alam mo ang gusto ko. Ginoong Pei, hindi ako ang babaeng iniisip mo. Kung ganoon, tatanggi na lang ako sa punduhan. Ma-expel ka sa opening ceremony, permanenteng kanselahin ang admission. At magbabayad ng 1,000 beses na penalty. Wala ka bang pakialam sa mga ito? Pero, ang katawan ng nanay mo, kaya mo ba to? Tatlo. Dalawa. Ang pinakamalaking pangarap ko, anak, ay makalayas ka sa mahirap na baryong yon at makapag-aral sa kolehiyo. Saka, di nagagaling ang sakit ko. Mas mabuti pang mamatay na lang ako kaysa maging pabigat sa'yo. Pinabati kita, Ipay. Nahanap mo na ang tanging dalisay na yin body sa mundo. Kapag nakipagtalik kayo kay Ningxi, mawawala ang yang poison sa'yo. At mabubuhay ka ng matagal. Pero, Natural na nag-away ang purong yang at purong yin. At sobrang lakas na yang poison sa katawan mo. Kung magsama kayo, malulubhang masisira ang katawan ni Ningxi. Pwede siyang maging baldado, o kaya'y mamatay. Edi. Ihanda mo na ang libing. Opo. Pei, ito ang sulat ng utang ko sa'yo. Ang interes, katulad din sa bangko. Di ko kayo utangan ng pambayad sa gamot ng nanay ko. SP, ano po to? Estudyante lang ako, walang angkan, walang koneksyon. Wala akong maibibigay sa'yo. Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto ko. Ang una mo, Hindi po, EP.
Di po ako yung basta-basta nakikipagtalik. 5 milyon. Ayoko ng pera mo. 10 milyon. Ipay, hindi ko ibebenta ang dignidad ko para sa pera. Ipay, kailan po? Kayo kumuha ng marriage certificate. Di pa po tayo magkakilala ng isang araw. Paano tayo bigla na lang magpapakasal? Hindi pwede. Hiwalayan mo ako ngayon. Pwede namang maghiwalay. Kapag ibinigay mo na sa akin ang una mo, saka tayo maghihiwalay. Ngayong gabi ibigay mo. Bukas hiwalay na tayo. AP, ayoko talaga. Hoy, 3 minuto lang ang ibibigay ko sa'yo. Hanapin mo ang nanay ni Ningxi. Sige na, huwag niyo pong saktan ang nanay ko. Hindi lang talaga. Ako handa. 3 araw lang ang ibibigay ko sa'yo. Mrs., dito na po kayo sa kwartong ito titira. Ginoong Pei, hindi mo ba sinabi? Na ito'y para sa akin lamang ang silid. Ano ang ginagawa mo? Sinabi mong bibigyan mo ako ng 3 araw. Hindi pa ako handa. Kapag kayo'y nagtalik ni Ningxi, mawawala ang yang poison sa inyo. Ginoong Pei, Kung ayaw mo, huwag kang kumilos. Baka hindi ko mapigilan. Ang gagawin ko sa'yo, Ginoong Pei, ang init-init ng katawan mo. May lagnat ka ba? Samahan na lang kita sa ospital. Ma, kumusta ka na sa ospital? Xiao Elf, kanina ka OPA sana tatawagan. Ngayon sa ospital, may ilang dayuhang eksperto ang dumating para gumawa ng espesyal na transplant plan para sa akin. Sabi nila, lahat ito ay inayos ni Lolo Pei. Xiao Elf, ano ba ang relasyon mo sa Lolo Pei na ito? Bakit niya tayo tinutulungan ng ganito, Xiaotzi? Marami na ang natulong sa atin ni Lolo Pei. Kapag may pagkakataon, dapat mong taos-pusong pasalamatan siya. Si Pisichen na ito. Kahit na sinagot ko siya ng masakit, tinulungan pa rin niya ako. Bakit ba niya ako gustong pakasalan? Ginoong Pei, salamat sa lahat ng ginawa mo para iligtas ang nanay ko. Huwag kang mag-alala, lahat ng gastos pagkatapos kong magtapos at magtrabaho. Agad-agad kong babayaran. transaksyon lang to, gawin mo lang ang dapat, huwag kang mag-isip ng higit pa. Bilis, bilis. Alisin ninyo ang mga wreath na ito. Bilis. Tita Zhang, bakit may mga wreath na ito? Hindi ba't maayos naman si Ginoong Pei? Bagamat si Lolo Pei ay makapangyarihang pinuno, dahil sa kanyang purong yang nakatawan, madalas siyang magkasakit. Tuwing inaatake siya, parang nasusunog ang katawan, napakasakit at kung minsan, maaring hindi siya mabuhay ng lampas sa 30 taon. Kaya, ang mga kamag-anak na nagnanais sa kanyang posisyon, ay palaging nagpapadala ng mga malas na bagay na ito para sumpain si Lolo Pei. Grabe pala. Ano-ano sabi ng doktor?
Ayon sa manggagamot, ang sakit ni Lolo Pei ay maari lamang magamot kapag nakipagtalik siya sa isang babaeng may purong yin na katawan. Ginang, kayo ang tanging purong yin na katawan sa buong mundo. Para mabuhay si Lolo Pei, dapat kayong makipagtulungan ng maayos sa kanya. Ako, Ang kailangan ko ay ang iyong pagkadalaga. Pwede namang maghiwalay tayo. Kapag ibinigay mo na sa akin ang iyong pagkadalaga, doon tayo maghihiwalay. akala ko manloloko siya ng babae. Pakakasalan niya lang ako para mabuhay. Huwag kang kikilos kung ayaw mo. Baka hindi ko mapigilan ang gagawin ko. Nanganganib ang buhay niya, pero iniisip pa rin niya ang nararamdaman ko. Parang hindi naman siya ganun kasama. Oh, ma'am, ipinabigay po itong card ni MR Pay. May 1 bilyon dito, kabayaran ni MR Pay. Pakikuha po ito. Yung 1 bilyon para sa buhay niya. Tinanggap ba niya? Opo. Sabi ni Ed Zhang, hindi tumanggi si MS Nim. Kinuhanan ang card at umalis na. Ito namang babaeng ito. Sabi hindi ibebenta ang dignidad. Pero gusto pa pala ng mas maraming pera. Kuya, pakiusap. Pakisabi na lang kay Master Xuan Yuan. Si Master Xuanyuan po namin ay parang Diyos na nabubuhay. Ang mga bisita niya bilyonaryo. Ikaw, estudyanteng mahirap. Ano ang maibibigay mo kay Master Xuanyuan? Umalis ka na, baka madumihan mo ang pinto namin. Mr. Pei, bakit po nandito si Ma'am, hindi sa eskwela? Kuya, taos puso po akong humihiling. May 1 bilyon akong handog. Mr. Pai, tingnan ninyo po. Ano na namang kalokohan ang ginagawa ng babaeng ito? Papasukin mo siya. Isang bilyon? MS. Ning ano po ang hiling ninyo? Tag-umpe? Kayamanan? Kaligtasan? Oo. Pag-ibig? Kaligtasan ang hihilingin ko para sa asawa ko. Kahit na, hindi naman kami tunay na mag-asawa. Marami siyang natulong sa akin, nagpapasalamat ako. Narinig ko marami siyang sakit at hirap. Kaya itong 1 bilyon kong handog, para humiling ng kalusugan at kapayapaan para sa kanya. Nasa iyo ang kapalaran, bakit sa labas ka humahana? Gampanan mo lang ang pagiging asawa. At siya'y laging malusog at payapa. Salamat po, Master. Naiintindihan ko na. Gagawin ko ang lahat para iligtas siya. Nasa iyo ang kapalaran, bakit sa labas ka humahana? Gampanan mo lang ang pagiging asawa. At siya'y laging malusog at payapa. Sabi ng master, ang sakit ni Jipei, tanging sa pakikipagtalik sa babaeng may purong yin na katawan lang gagaling. Pagkakataon ng mag-asawa. Pakikipagtalik sa purong yin na katawan. Tanging sa pakikipagtalik sa akin. Lang maliligtas ang buhay ni P. Si Chen. Subukan ko kaya sa kanya? Anong susubukan? Wala lang.
Basta. May regalo ako. Para sa iyo. Ito'y hiningi ko sa master, sabi mabisa raw. Kung gusto mo, suotin mo. Kung ayaw, di. Kaya ang 10 bilyong ito para sa kanyang kalusugan at kapayapaan. Gpay, naghahanap ako ng puntod para kay Mrs. May rosaryan, gardeniahan, rosasan, at B. Ano po ang pipiliin para kay Mrs.? Anong bulaklak ang gusto mo? Hyacinth. Ang hyacinth ay nangangahulugang siklab ng buhay. Nagbibigay ng bagong buhay sa minamahal, simbolo rin ng pagpapatawad. Kaya sana, magdala ito sa iyo ng kalusugan at swerte. At gumaling ka agad sa yang poison mo. Ipay, tinanong mo ang paborito kong bulaklak. May ireregalo ka ba sa akin? Gpay, ang puntod para kay Mrs. Napili mo na ba kung anong hardin? Kahit ano. Ispay, may ibibigay ka bang bulaklak sa akin? Ang galing naman ng pagkakaluto ni Mrs. Amoy na amoy ko sa labas. Tita Zhang, uwi na ba si Gipay? 10 minuto na lang, luto na ito. Tumawag si Gpay, sabi niya sa iyo. Hindi siya uwi para sa hapunan ngayong gabi. Maghang may charity event siyang zazalihan. Hindi ko alam kung kailan siya makakauwi. Kapag abala si Gpay, madalas nakakalimutan kumain ng hapunan. Baka sumakit na naman ang tiyan niya. Gpay. Sumasakit na naman ba ang tiyan mo? Baka gusto Montag. Bibili ako ng pagkain at gamot para sa iyo. Bakit ka nandito, Mrs.? Ispay, ito ang niluto kong pork rib soup na may ube. May halong lili at lotus seeds, hindi lang pampaalis ng sakit ng tiyan. Tumutulong din para maalis ang yang poison sa katawan mo. Ipay, hindi na kita istorbo sa trabaho mo. Maaga kang umuwi. Gpay, may problema. Biglang. Nasugatan ang special guest, hindi na makakanta. Akala ko ba may magpe-perform na artista ng alas 8? Halos ikasyam na. Bakit hindi pa rin nagsisimula? Tutu, ano ba ang nangyayari? Ano ba ang nangyayari sa Pegro? Pinaghihintay lang tayo dito nang walang ginagawa. May tutuloy pa ang charity dinner na ito kung hindi pa magsisimula. Magpapaalam na kaming lahat, magre-resigna, magpapaalam. Parang niluluko lang tayo. Magre-resigna na rin kami. Magpapalam. Peye, nagsisimula ng magreklamo ang mga bisita. Pero sa ngayon, wala talagang mahanap na pwedeng pumalit ng mga awit. Paano kung magre-resigna silang lahat? Ang ating pay group ay hahap sa pagkawala ng 300 milyon. Kaya't maghanap ka. Opo. Walang mahanap na mga aawit, ano na ang gagawin? Baka naman. Subukan ko na lang umakyat sa entablado. Marami nang naitulong sa akin si Ginoong Pei. Kailangan kong tulungan siya ngayon.
Bakit biglang nagdilim? Zeno iyon? Wow, ang ganda. Naku, Zeno Beng mga apit iyon? Pa talagang diwata na bumaba sa lupa. Napakaganda, pang hindi makatao. Maganda ang boses, maganda rin ang mukha. Kung sa buhay na ito ay, makakapag-asawa ako ng ganoong diwata, kahit mamatay ay sulit na. Hey, S.I. Mrs. Ian. Hindi ko inaasahan na kapag nag-ayos si Mrs., mas maganda pa sa sikat na artista. Ang ganda talaga, ang ganda, sobrang ganda, ang ganda. Para sa iyo. Ang galing mong kumanta. Salamat. Naisip mo na bang magpatuloy pa? Gusto mo bang subukan sa aming kumpanya? Isipin mo ang aming kumpanya. Maganda ang aming pasahod. Ang ganda talaga. Salamat, salamat. Ang galing kumanta, ang ganda pa ng mukha. Pumirma ka na sa amin. Yung tatlong nagbigay ng bulaklak, sabi nila mga malalaking negosyante daw. Sino kaya sa kanila ang nagustuhan ng magandang babae sa entablado? Narinig ka o. Kapag ang lahat ay nag-usap at nagtatawanan, hindi mo na mamalayan na tinitingnan mo ang taong gusto mo. Pagkatapos, titingnan niya kung sino. Yun na ang gusto niya. Hey, Ginoong P, Ginoong P, Ginoong P. Ginoong P, kamusta ka? Ginoong P. Ginoong P, Ginoong P. Hanchuan. Pei, hindi na pwedeng patagalin ang sakit ninyo, kailangang bilisan na. Ang pagtulog ninyo kasama si Binibiningning. Gaano pa ako katatagal mabubuhay? 3 araw na lang. Ito na ang iyong ika-30 kaawan. P. Sining ay isang ordinaryong estudyante lamang. Ikaw ang may bilyong yaman. Alin ang mas mahalaga? Alam mo na siguro sa sarili mo. Ikaw at S.I. Ning F. Isa lang ang pwedeng manatili. Pai. Ikaw ang pumili. Hoy, Ipei, kamusta ka na? Gumaling ka na ba? Pwede mo bang ipadala sa akin ang address ng ospital? Mag-aayos ako at aalagaan kita. Hindi na. Bukas uwi na ako. Ayos. Ako. Hunyo 18. Bukas na pala iyon. Kaarawan pala ni Gipay bukas. Zangma, sabi ni Gipay bukas na siya lalabas ng ospital. At ika-30 kaarawan niya pa. Baka naman. Mag-ayos tayo ng maaga para bigyan siya ng sorpresa. Ma'am, huwag po kayong magsalita ng ganyan. S.A. Pei Mansion. Ipinagbabawal ang pagdiriwang ng kaarawan. Dahil si Pei ay ipinanganak na may purong yang nakatawan. Ayon sa manghuhula, baka hindi siya mabuhay lampas sa 30. Kaya. Mula pagkabata, hindi siya nagdiwang ng kaarawan. Takot siyang bawat taon ay isang taong nawawala. 30 taon? Bukas na pala ang huling araw. Oo. Ma'am, mabuti naman sa inyo si Pei. Huwag naman po sana ninyo siyang pabayaan.
Pei, ngayong araw, kailangan ninyong kumpletuhin ang kasal kay Ning. Kahit na mapanganib ito. Sa buhay ni Ning, subalit. Ito lamang ang pagkakataon para mabuhay kayo. AFP. Maligayang kaarawan. Magsana all ka na. Tatlong araw na lang, ika-30 kaawan mo na. Bata, Ace, huwag kang magalit. Alam kong ayaw mo ng kaarawan. Pero epektibo talaga ang pagsanaol sa kaarawan. Kung hindi ka magsasanaol, ako na lang. Sana si Gipi si Chen ay laging malusog. Laging masaya at puno ng kaligayahan. At mabuhay ng matagal. Ifi. May handa rin akong regalo para sa iyo. Kung ayaw mo, ikaw na ang magbukas nito. Ginoong Pei. Pagkatapos ng gabing ito, matutupad na ang hiling ko. Mula ngayon, maligaya at malusog ka na sa bawat kaarawan mo. Kung ito lang ang paraan para mailigtas ang buhay mo. Kung ganon, Ayong dalawa ni Ningxi, isa lang ang maaring manatili. Ikaw na ang pumili, Lolo Pei. sino ang nagpahintulot sa iyong tawagin ako ng ganyan? Ginoong Pei. Lulupay, dumating na si GNG. Xiatsikia. Nag-away para makita ka. Ginoong Pei, hindi ba tayo mamayang gabi ay? Wala akong gana. Kuya si Chen, isang taon na tayong hindi nagkita. Namiss mo ba ako? Nakatapos din ako sa pag-aral at nakabalik na sa iyo. Inang Zhang. Mula ngayon, huwag nang papapasukin ang mga dayuhan sa Pei Mansion. Opo, Lolo Pei, mga dayuhan. Kuya si Chen, paano naman ako naging dayuhan? Inagahan ko ang pag-uwi para sa iyo, ikaw, GNG, Chia. Kung ayaw kanyang makita, mas mabuti pang umuwi ka na. Ano ang ibig mong sabihin na ayaw akong makita ni Kuya si Chen? Bakit bigla siya? Dahil kay Lolo Pei, siya ay ikakasal na. Ano ang sinabi mo? Ikakasal na. Lolo Pei, napakadelikado ng kalagayan mo ngayon. Gamit muna ang Divine Needle, pinapanatili ko lang ang buhay mo. Hindi ba't pumayag ka nang makipagtalik kay GNG, Ning? Bakit mo binago ang isip mo? Mag-isip ka ng paraan. Gusto kong mabuhay si Ningxi kahit pagkatapos ng pagtatali. Lolo Pai,
Pagkatapos ng pagtatalik, siguradong mamamatay si GNG, Ning. Paano ito possible? Hindi ko tinatanong kung posible. Ang gusto ko, mag-isip ka ng paraan para siya'y mabuhay, kung hindi. Alam mo ang kahinatnan mo. Ano ang sinabi mo, ang asawa ni Kuya si Chen ngayon? Isang mahirap na estudyante sa kolehiyo na kanyang tinutulungan. Hindi ba't si Ning Si yon? Kumakalat na ito sa lumang mansyon na saan si Chen. Nag-asawa ng ganoong klaseng babae na hindi karapat-dapat. Ang mukha ni Chen. Nahihiya na, pero Kuya si Chen. Paano siya nagkagusto sa ganoong klase at ang bilis pa at kinasal agad sa kanya? Sino ang nakakaalam kung ano ang kakaibang hilig ni Pei si Chen? Baka gusto niya ang kanyang katawan. Yung amoy ng kahirapan. Hindi talaga bagay sa Kuya si Chen ang babaeng yon. Nga pala, tita. Hindi pa ba pumupunta sa lumang bahay ang bagong asawa niya para magmano? Bakit hindi natin siya ipatawag dito? Para turuan natin siya ng mga alituntunin ng pamilya Pei. Kung si P. Chen ay may gusto ng iba, wala na ring dapat. Akong dahilan para manatili sa pamilya Pei. Mas mabuti pang gawin natin ang dapat gawin ngayong gabi. Tapos bukas umaga, maghihiwalay na tayo. Para hindi ko na siya istorbohin at makasama na niya ang tunay niyang kapalaran. Kung gagawin natin yun ngayong gabi, hindi ko alam kung meron ba dito sa bahay. At kung anong size. Kunin mo na lang yung pinakamaliit. Hello. Hello, ikaw BASI Ning Si? Ako ang stepmother ni Pai Zichen. Ang biyenan mo, dahil kasal na kayo. Ayon sa aming kaugalian sa pamilya Pei, dapat pumunta ka rito ang bagong asawa para magmano sa aming mga nakatatanda sa pamilya Pei. Ito yung lokasyon ng lumang bahay ng pamilya P na pinadala ng biyenan. Dito na to, no? Ikaw ang bagong asawa ni si Chen. Ning Elf? Ako ang stepmother ni Pai Zichen. Sa tamang pagkakataon, dapat tawagin mo akong biyenan. Kumusta po, biyenan? Ako po si asawa ni si Chen. Sige, tuloy ka na sa loob. Ikaw ang asawa ni Kuya si Chen, no? Kumusta? Ako si Xia Zikia. Magkasama kaming lumaki ni Kuya si Chen. Ah, siya pala si Xia Zikiao. Ang childhood friend ni P. Chen. Dahil ikinasal ka na kay Kuya si Chen, magkakamag-anak na tayo. Huwag kang mahiya. Amoy niyo ba yun? Saan galing yung amoy ng kahirapan? Parang amoy NG boy. Nakakazuka, no? Oo nga. Saan ba nakagaling yang amoy na yan? Nakakainis. Ako, hindi ko naamoy. Palagi namang nasa kulungan ng baboy, kaya hindi mo na napapansin. Sanay ka na sa amoy. Sige, hindi na kita pakialaman kung tagapakain ka ng baboy o taga-alaga ng tupa. Pero ngayon, bilang bagong asawa ni si Chen, ayon sa alituntunin ng pamilya Pei, ang bagong asawa, ay dapat mag-alay ng tsaa sa bawat isa sa amin, ang mga nakatatanda. Sige po, biyenan. Isang malas ka, bagong kasal ka lang, nanggugulo ka na agad. Gusto mo bang gibayin ang aming pamilyang Pei? Hindi po, napakainit kasi ng tubig. Mainit ang tubig. Ibig sabihin nun, ang pamilyang Pei ay masisigla at magiging monlad ang negosyo. Gusto mong takbeng? Sirain ang pamilyang Pei, patayin ang buong angkan. Sana mamatay kaming lahat. Hindi po, ako po. Paumanhin po, nanay. Nagkamali po ako.
Pinong Pai. Saan isa? Hindi po ba ninyo alam, Pinong Pai? Kanina po. Tinawag siya ng mga tagalumang bahay. Sabi, gusto raw makilala ang bagong nobya ninyo. Lumang bahay. Nanay, inumin po ninyo ang tsaa. Huwag na ang tsa. Ito. Ang regalo sa iyo ng pamilyang Pei. Subukan Montag. Salamat po, nanay. Parang napaso ang kamay mo. Tutulungan kita magsuot. Huwag kang gagalaw. Lakasan Montag. Binibining siya, wala po akong hikaw. Huwag na lang po siguro itong hikaw. Paano naman yon? Kung hindi mo susuotin, parang tinatanggihan mo ang kabutihang loob namin. Ito. Ang 3 ginto na dapat suotin ng bawat bagong nobya sa pamilyang Pei. Wala kong choice. Huwag po. Huwag niyo akong ganyanin. Anak, malakas ka. Ikaf na, bilisan Montag. Ako na. Ano NG ingay yan? Hindi pa kayo naghahanda ng hapunan? Sipo, Tetay, Kadiri, Ano NG Yakanyan, Magluto Kana. Gising na po kayo, tatay. Kung handa na ang lahat, magsisimula na tayo ngayon. Zichen, Puti nandito ka. Dito ka sa tabi ko. Nasaan ang asawa ko? Azava Montag? Yong Provinciana? Nasa kusina, kasama ng mga katulong. Sino ang gumawa nito? Ako. Ako ang biyenan mo. Nagpapaserve lang ng tsa ang bagong nobya. Anong problema? Kasalanan niya yon. Masyadong clumsy. Kahit. Paghawak ng tasa ng tsa, di niya magawa. Napakainit po kasi ng tubig, kaya. Gusto ko ng tsa. Mabuti. Sige, pagbigyan natin ang pag-inom mo. Hoy, ano ba yan? Bitivan Montag. Nababaliw ka ba? Dahil sa isang patapon na sapatos, gaganti ka sa nanay natin? Bitivan Nuyo. Lumalaban na kayo? Ano ba naman yung pag-alay ang gitsa? Kanina lang, ako mismo. Ang nagbutas ng tenga niya. Gusto kong ipaalam sa kanya, kahit tumasok siya sa pamilya Pei, hindi siya ang magiging babae ng bahay na ito. Anak. Pai Chen, Bitivan Montag ako. Anak. Pai Chen,
Yang salbaheng yan, bitiwan Montag. Tingnan mo ang ginawa mong kalokohan. Kahit anong gawin ni Pai Yi. Apo siya ng pamilya Pei. Bilang pinuno ng pamilya. Pinayagan mo pa, tong babaeng galing sa bundok, yang haliparot, na maghari-harian sa pamilya natin. Tama. Ang year namin ang nag-isang lalaki sa pamilya Pei. Ano naman kung ikaw ang pinuno ng pamilya Pei? Yung mahinang katawan mo, ilang araw na lang ang itatagal mo? Pag namatay ka, ang bilyon-bilyong yaman ng pamilya Pei. Sa kamay pa rin ng year namin mapupunta. Lolo, Lola. Si P. Si Chen ay anak din ng pamilya P. Huwag niyo namang pabora ng ganoon. At saka, may lunas na ang sakit ni G-Pay. Ako ay, Kung tinatanggap niyo akong pinuno ng pamilya Pei, bakit hindi niyo pinapakain sa hapag ang asawa ng pinuno? Anong asawa ng pinuno? Yang dukhang taga-bundok, hindi karapat-dapat. Maging manugang ng pamilya Pei. Lalo nang hindi karapat-dapat na makisalo sa hapag ng pamilya Pei. Hoy! Ilipat ang shares ng tiyo ko. Sa pangalan ng asawa kong si Ningxi. Pai Zichen, Nababalief KBA? TOMO2. Ilipat ang shares ng madrasta ko. Sa pangalan ng asawa kong si Ningxi. Paisichen, ikaf, nagihimaksik ka. Pa sa isang dayuhan, ginugulo mo ang lahat. Ilipat din ang shares ng lolo ko. Sa pangalan ng asawa kong si Ningxi. Ikaf, Tatay. lolo. Ngayon, hindi lang siya ang babaeng pinuno ng pamilya Pei. At siya rin ang pinakamalaking shareholder ng Pei Group. May karapatan na ba siyang umupo sa hapagkainan? Sige, umupo ka na at kumain. Ako. Ayaw ko nang kumain, umuwi na tayo. CJ. Itaob ang mesa. Ikaf, Paisichen. Pa sa isang dayuhan, itinataob mo ang mesa? Gusto mo bang sirain ang pamilya Pei? Bingi ba kayo? Sinabi ng asawa ko, ayaw niyang kumain ngayon. Itaob ang mesa. Opo, Ginong Pai. Sino ang mga has? Sino ang mga has? Paisichen, walang hiya. Pa sa isang babae, hindi mo na ako. Pinapansin? Ginoong Pei, ako po'y narito. Upang itanong ang sakit ni Sichen. May lunas PA? Ginoong Pei, sasabihin ko po sa inyo. May lunas na ang sakit ni Ginoong Pei, totoo po. Nahanap na ba ang dalisay na yin? Ang dalisay na yin ay ang bagong asawa ni Ginoong Pei. Zining Elf. Ano? Zining Elf. Siningsi ang dalisay na yin, na hinahanap ni Kuya Sichen. Sikia, bakit ka narito? Ginoong Pei, katulad ninyo, nag-alala rin ako. Sa sakit ni Kuya Sichen. Kayat dinalav ka ozi master Xuanyuan. Gusto kong mabuhay siya kung hindi. Alam mo ang mangyayari sa'yo. Pero, si Ginoong Pei na matigas ang puso, ay umibig sa babaeng iyon. Mas gugustuhin pa niyang mapanganib ang buhay. Ay sa makipagtalik kay Ningxi. Ginoong Pei, masakit. Mabait ka, sumunod ka. Ginoong Pei. Sa totoo lang, hindi mo kailangang dahil sa akin. Mag-away sa pamilya dahil ang kasal natin malapit nang matapos. Paano kung ayaw kong matapos? Ano ang ibig niyang sabihin? Ginoong Pei, Ginang, nakauwi na kayo, Ginang. Narito na ang in-order ninyong pagkain.
Kasunduan sa paghihiwalay. Gusto mo bang hiwalayan ako? Hindi ba't sinabi mo pagkatapos nito maghihiwalay na tayo? Kaya nga pumirma ako sa kasunduan sa paghihiwalay. Pinakamaliit. Hindi ko naman alam sa'yo. Kung sa tingin mo hindi ito angkop, pwede ring hindi gamitin. Huwag gamitin. Gusto mong magkaanak tayo? Sino bang may gusto sa'yo magkaanak? Saka, yung kasintahan mong si Emethsia, hindi ba't gusto mo siya? Anong kasintahan? Anong inas siya? Kung gusto ko siya, matagal na sana akong kinasal sa kanya. Hindi na sana ako naghintay hanggang ngayon. Kung gayon, kung wala kang ibang mahal, bakit mo ako iniwan nung araw na iyon? Ang purong yang at purong yin ay likas na nag-aaway. Bukod pa riyan, sobra ang laso ng yang sa katawan mo. Kung magsasama kayo, tiyak na mapipinsala ng husto ang katawan ni Ningxi. Sa pinakamagaan, magiging lumpo siya. Sa pinakamalala, mamamatay siya. Sa ngayon, hindi pa nakakahanap si Master Xuanyuan ng paraan para mabuhay si Ningxi. Pansamantala, huwag muna nating sabihin sa kanya na mamamatay siya kapag nagtalik kami. Kapag gumaling na ang sugat mo, paparusan kita. Pei, dumating na si Master Chuanyuan. May urgent daw siyang bagay sa'yo. May gagawin pa ako. Magpahinga ka ng mabuti. Pai. Ang gamot na ito ay tinatawag na hulihang kaluluwa. Painumin ang may bahay bago magtalik. Mapapanatili nito ang 3 kaluluwa at 7 espiritu na may bahay. Kahit na magkaroon ng alitan ng yin at yang, hindi ito ikamamatay niya. Sigurado ka ba na sa gamot na ito? Maliligtas ang buhay ni Ningxi. May isa akong paraan, Master. Bigyan mo si Kuya si Chen ng peking gamot. Sabihin mo maliligtas nito ang buhay ni Ningxi. Hayaan muna silang magtalik. Pagkatapos magtalik at mamatay si Ningxi, gagaling na rin ang sakit ni Kuya si Chen. Kahit magsisi siya, huli na ang lahat. Kung gagawin natin ito, baka patayin ako ni Pai. Anong tako? Basta gumaling lang ang sakit ni Kuya si Chen. Hindi importante kung mamatay ang babaeng iyon. Yan na ang napagkasunduan. Kung sisihin ni Sichen, sabihin Montag na ideya ka yan. Tiyak na totoo, kapag ininom ni Mrs. ang huling hininga na ito, tiyak na mabubuhay siya. Hey, ang panghabambuhay na iniksyon ko sa inyo ay mawawalan na ng bisa sa mga susunod na araw. Ang pagtatalik ninyo ng Mrs. ay hindi na dapat ipagpaliban pa. Ang ganda. Sa gamot na ito na magliligtas ng buhay. Pareho kaming mabubuhay ni Ningxi. Ano ang plano ngayon? May pagpupugay sa departamento matatapos siguro ng hapon. Ano to? Ito ay espesyal na ginawa para sa'yo, herbal na pampalakas ng babae at bato. Para madali sa amin. Ginoong Pei. Bakit ang bait-bait mo sa akin? Hindi ba't napagkasunduan natin? Unang beses lang tapos maghihiwalay na? Mali ang alala mo, hindi ang unang beses ang gusto ko. Ang gusto ko ay bawat beses. Gusto kitang makasama ngayong gabi. Yun! Kailangan ko pang pumasok sa paaralan. Magkita na lang tayo mamayang gabi. Ano? Sininchi pala ang purong hinakatawan na hinahanap ni P. Sichen. Kaya pala laging pinoprotektahan ni P. si Chen. Yung Pope Inzianang yun. Palakasin pala ng buhay niya ang kanyang sarili. Si P. Sichen na may sakit. Kung hindi siya mamamatay, ang yaman ng pamilya Pei. Hindi mapapazatin. Hindi pwede, dapat silang dalawa ang mamatay. Sa proyektong ito, kaya ko lang tanggapin ang 40%. Ano ba? Naman, tatanggapin. Hito, Boss Pai. Masayang pakikipagtulungan, Boss Pei.
Boss Pai, alis na muna kami. Ano nangyayari? Bakit napakalakas ng pag-atake ng Yang Poison ngayon? Hey Xiao, ilagyan mo na ng papalakas na yang ang inumin ni Casey Chen. Sa loob ng kalahating oras, iyak na sasakmalin siya ng Yang Poison at mamamatay. Sakto, si Ningqi ay nasa pagpupugay ngayon. Kahit malaman niya, hindi siya makakaating. Mamamatay talaga si Casey Chen ngayon, tara na. Puntahan mo ang bangkay niya. Hoy, Pei. Jiangchen Clubhouse. Padalhan mo agad ng tao. Hala, naglalabasan na naman ang Yang Poison ni Pei. Hindi pwede, kailangan ipaalam kay Mrs. Sunod, ang mga estudyanteng tatawagin para sa Creative Award ay Li Meng, Wang Yi, Ning F, Mrs., sagutin mo naman ang tawag. Congratulations, estudyante. Halika. Salamat. Sino si estudyanteng Ningxi? Nandito. Bilisan mo, akyat ka na para kunin ang tropyo. Bakit kinain pa ni Mrs. ang tawag? Oy, kumuha ng ilang magagaling, sumama kayo sa akin. Habulin. Tumigil ka. Binabati kita. Dito, habulin. Nasa private room ako sa second floor. Bilisan mo, bilis. Congratulations, ang galing mo talaga. Mrs., inatake na si Pei, pumunta ka na agad sa Jiangchen Clubhouse. Mei Xiansheng, kamusta ka na? Papunta na ako. Huwag kang pumunta, delikado dito, delikado. Hintayin mo ako. Hindi ko pwedeng hayaan siyang sumaklolo kay Casey Chen. Patayin mo siya. Aray, Hindi ko inaasahan, Ningxi. Talagang lakas ng loob mong dumating para mamatay. Pei, labag sa batas ang ginagawa mo. Pinapayuhan kitang hayaan mo akong sumaklolo kay Casey Chen. Kung hindi, hindi ko kayo palalampasin. Naguguluhan ka pa. Hindi ako ang gustong pumatay sa iyo. Kundi ang asawa mong mahal na mahal mo. Pai Zi Chen. Anong ibig mong sabihin? Talagang hindi mo alam? O kung ka naman, paano maglakas loob si Pai Zi Chen? Nasabihin sa iyo ang totoo? Ako na ang magiging masamang tao. Sasabihin ko sa iyo. Kapag nakipagtalik sa iyo si Pai Zi Chen, mamamatay ka agad. Zugurin ninyo Zia. Oo. Ginigini, si Ginong Pei ay nasa pangalawang palapag na silid-tulugan ng bisita. Magmadali kayo at iligtas siya. Nakamali ako. Buti na lang may backup plan AKO. Pai Zi Chen, hintayin Montag ako.
Ginoong Pei, narito na ako. Ningsay. Ginoong Pei, kumusta ka na ba? Hindi. Ano ang gusto mo? Ngayon, Ginoong Pei pa rin ang tawag mo sa akin ngayon? mahal, Huwag muna. Mamaya na. Nasugatan ang braso mo, malubha ba? maliit na sugat lang, okay lang. Madaling magka-impeksyon ang sugat. Pumunta ka na at ipagamot mo. Pero ikaw ngayon, Masyadong malakas ang atake ng yang toxin, baka masaktan kita, dapat. Kakayanin ko pa, makinig ka. Sige na. Ningxi, gusto mo bang malaman ang totoo? Hindi ako ang may gusto sa buhay mo, kundi ang minamahal mong asawa. Ang purong yang at purong yin ay natural na magkasalunga. Bukod pa, sobrang lakas ng yang toxin sa katawan mo. Kung magsasama kayo, talagang magdudulot ng malubhang pinsala sa katawan ni Ningxi. Sa magaan, magiging pilay, sa malubha, mamamatay. ipaghanda na ang huling hantungan. Ito ang sinabi ni PC Chen. E di ibigay mo sa kanya. Ang huling hantungan. Hindi mo ba iniisip na, tunay bang umiibig sa iyo, si Pei si Chen? Lahat ng ginawa niya, buhay mo lang ang gusto. May gusto akong ibigay sa iyo. Kaya pala, lahat ito ay bitag ni PC Chen. At ako ay naniwala. Ningsay. PC Chen. Bitawan mo. Alam mo ba palagi na mamamatay ako kapag tayo'y nagtali? Alam ko. Lolo. Hindi ko akalain na si Pei, ang lalaking iyon, ay magtatangka sa buhay ng pangulo ng pamilya. Ipinakulong ko siya. Ito ang utos ni Lolo. Lahat ay susunod sa inyong pasya. Kumusta na si Zichen? Buti na lang at dumating ang madam ng maaga. Ngayon, dapat ay kasama na ni Paymaster ang madam. Iyak nagagaling na ang sakit ni Paymaster sa pagkakataong ito. Mabuti. Sa wakas ay nilisan na niya ang babaeng iyon. Ikaw, puntahan mo ang babaeng nagngangalang Ningxi. Kunin mo ang bangkay niya. Ano? Bangkay? Master Xuan Yuan. Hindi ba sinabi ninyo, binigyan ninyo si Paymaster ng isang bote ng gamot? Sabi ninyo, kapag nagamit ito, pagkatapos magsama ng madam at ni Paymaster, walang panganib sa buhay? Peke ang gamot na iyon. Ako ang nag-utos kay Master Xuan Yuan na ibigay iyon sa kanya. Siya ay isang presidente ng Pay Corporation.
Hindi dapat mawalan ng buhay dahil sa isang babae. Sa mundong ito, walang gamot na makapagpapabuhay kay Ningxi. Mula ngayon, ang buhay ko ay sa'yo na, mahal. Masama ang balita, hey Master, ang written soul pill na yon. Iyon ay pandaraya lamang ni Master Chuanyuan sa inyo. Sabi nila, wala talagang gamot na makapagpapabuhay sa madam. Ano ang sinasabi mo? Peke ang gamot? Iyon ang inamin mismo ng matanda. Kung kayo at ang madam ay magsasama, tiyak na mamamatay ang madam. Ningxi, Doktor, kumusta na ang aking asawa? Paumanhin, Pai Master. Malubha ang pinsala sa puso at baga ni MRSA. Ginawa na namin ang lahat ng aming makakaya. Ningxi, hindi na tayo magpapagamot. Umuwi na tayo, okay? Dadalhin na kita pauwi. Pay Master, kakakalang lang gumaling ang katawan ninyo. Huwag kayong masyadong mag-alala. Zichen, okay ka lang ba? Nasaan si Ningxi? Ang labi ni Ningxi, dinala na ito ng kanyang ina. Para ilibing. Kukunin ko si Ningxi. Dadalhin ko siya pauwi. Zichen, Partei na Sining 11. Kahit pumunta ka ngayon, hindi mo mababago ang katotohanan. Et Saka. Sinabi ng ina ni Ningxi, hindi ka dapat dumalo sa libing ni Ningxi. Sinabi niyang, huwag mong dudumhan ang daan ni Ningxi sa kabilang buhay. Bukod pa riyan, hindi ba't matagal mo nang alam ang ganitong wakas? Patay na si Ningxi, ngunit gumaling na ang sakit mo. Ganito na lang, pwede na tayong magsama. Umalis ka. Ginong Pai, nalinaw na ko lahat ng impormasyon tungkol sa pagpanaw ni Ginang. Ayon sa sinabi ni Master Chuanyuan, hinikaya siya ni Miss Chia na gawin ito. Ginamit nila ang peking gamot para linlangin ka. At iyon ang naging dahilan ng pagpanaw ni Ginang. Ikaw pala. Hindi yun totoo, kapatid na si Chen, lahat ng ginawa ko. Dahil lang sa mahal kita. Hindi ako pwedeng tumingin na lang habang. Ibinubuwis mo ang buhay mo para sa hamak na si Ningxi.
Ginong Pai. Tingin niyo po. Paano niyo po gustong parusahan si Miss Chia? Kailangan ko pa bang turuan ka? Po, asikasuhin ko agad ito ng malinis. Kapatit na zichen. Ginawa ka ulang tu dahil sobra kong mahal ka. Patawarin Montag ako. Kapatit na zichen. Kasalanan ko ito anak, kung hindi lang dahil sa pagpapagamot ko. Hindi ka dapat nagpakasal kay Pesichen. Yang demonyong iyon. At hindi ka magiging ganito ngayon. Ningxi. 7 taon na. Sobrang hirap ng buhay ko. Bakit hanggang ngayon? Ayaw mong magpakita sa akin sa panaginip ko. Sigurado galit na galit ka na sa ako, di ba? Ito safety lock. Ikaw ang naghanap nito para sa akin noon. Nanalangin na maging ligtas at malusog ako. Nanalangin na mabuhay ako ng matagal. Ibabalik ko na ito sa iyo ngayon. Hinihiling ko lang sa iyo. Hinihiling ko lang na magpakita ka sa panaginip ko, makasalamuha lang kita kahit minsan. Bukayin pa natin ang isang araw ng wild ginseng. At sapat na ang perang maipon natin para kay Xiao. Pambayad ng tuition sa kindergarten. Ayaw ni Xiao Xiao mag-aral sa kindergarten. Gusto ni Xiao Xiao mag-ipon ng pera para maopera ang mata ni Mommy. Para makita na ni Mommy si Xiao Xiao na. Mabait si Xiao, mag-aral ka muna sa kindergarten. Anak. Sanay na si Mommy dito. Mommy, Nathan SI Daddy? Bakit hindi kami tinutulungan ni Daday? Bakit hindi kaya hanapin ni Xiao Xiao si Daddy? Para ipagamot ang mata ni Mommy? Doktor, tulungan mo po ang anak ko. Tingnan mo po. Bakit hindi na siya makakita? Ang pasyente ay dahil sa kakulangan ng dugo at enerhiya, at sa pagkasira ng utak dahil sa kakulangan ng dugo. Ang dahilan ng pagkabulag, baka mahirap. Ito ay gumaling. Wala namang tatay, matagal nang patay ang tatay mo. Huwag mo nang banggitin ang tatay sa harap ni Mama. OPO, Mama. Hindi na ako magsasabi, huwag kang magalit. Sige, alis na tayo. Para. Bilis. Anak, malubha na ang lagay ng mama mo. Pakiusap, tawagin mo ang tatay mo para magbayad sa ospital. Sisikapin kong mag-ipon para mabayaran ito. Pakiusap, tulungan ninyo ang mama ko. Pumapalo na ng 10, 12. Laban tatlo. Mama? Bakit si Mama ang nasa litrato? Bakit nakadikit sa bato ang litrato ni Mama? Parang hindi naman nagpalitrato si Mama. Kunin ko kaya ito at ibigay kay Mama. Si Mama din ba ito? Ang agimat na ito? Mukhang mahal ito, ibenta ko kaya? Para magamot si Mama.
3 minuto. Hanapin niyo ang magnanakaw na ito. Peye, nakuha na ang CCTV mula sa sementeryo. Matapos ang masusing pagsusuri, ang aming mga technician ay natukoy na ang kinaroroonan ng batang babae sa footage. Hanapin siya. Opo. Hoy, Ning Xiao Xiao. Kung hindi pa mababayaran ang utang ng mama mo sa ospital, mapipilitan kaming itigil ang paggamot. Pupunta na ako diyan, pakiusap tulungan ninyo ang mama ko. Bilisan mo pa. Opo. Kung ito ang ibabayad, maliligtas ang buhay ni mama. Ibigay mo. Nakakatakot ang tiyong ito, huwag ibigay. Kung hindi, wala nang panggamot kay mama. Hindi ibibigay, akin ito. Gagamitin ko ito para iligtas si mama. Ibibigay mo sa mama mo. Mukhang tinuruan ka ng mama mong magnakaw, ano? Ulitin ko. Ibigay mo. Hindi ko ibibigay. Sa mama ko talaga ito, hindi ako nagnakaw. Kung gusto mo talaga, i-bayaran mo kayo. Kung magbabayad siya, magagamot na si mama. Hoy, batang pasabi. Ninakaw mo ang gamit ni Boss Pay. Apos, hihingi ka pa ng pera kay Boss Pay. Nasaan mga magulang mo? Pakilabas mo ang mga magulang mo. Kayo ang kumuha ng gamit ko, tapos ayaw niyo magbayad. Kung hindi ka magbabayad, sisirain ko to. Ilabas mo ang gamit. Hindi ko maibibigay ang litrato. Nanay ko yan. Boss Pay, malamang kasapi yang bata sa sindikato ng mga scammer. Kahit nasira niya ang alaala ng iyong asawa. Dahil kilalang tao ka, dapat mong iwasan ang emga gulo. Huwag kang matakot, nanay. Dalhin kita and I Xiao Xiao. Sa ibang ospital. Gagalingin ka and I xiao xiao. Tita, tulungan mo ang nanay ko. Ah, yung pamilyang nagalit kay Boss Pay. Umalis na tayo. Kapag nalaman ni Boss Pay, mabubuwag ang ospital natin. Tara na. Doctor. Wala ni isang ospital sa Jiangkang ang tumatanggap sa nanay ko. Tulungan niyo per ang nanay kayo. Hindi naman sa ayaw naming gamutin ang nanay mo. Kasalanan Montag kasi, nakagalit Montag si Boss Pai. Kaya walang ospital sa buong Jiangcheng ang mag-alaga sa inyo. Pero, ilang araw nang walang malay ang nanay ko. Mamamatay na siya kung hindi agad gagamutin. Pwede naming gamutin ang nanay mo. Pero kailangan mong kumuha ng pardon letter. Na mismong pirma ni Boss Pay. Bibigyan lang kita ng kalahating oras. Kung wala kang pardon letter. Ang nanay Montag. Ay bahala na sa tadhana. Salamat, Doctor. Hahanapin ko na yung tiyuhin para pumirma. Siege. Boss Pai, parang yung batang magnanakaw. Tingnan natin. Nanay. Nanay.
Ningxi. Ikaw nga. Doktor. Bilisan nyo. Tulungan nyo ang asawa ko. Nasaan sila? Alice. Siege. Nanay. Nanay. Ligtas na sa panganib ang pasyente, pero mahina pa siya. Dahil sa matagal na kulang sa nutrisyon, sobrang hina ng katawan niya. Malaki ang kinalaman nito sa pagkabulag niya. Kailangan niyang magpa-hospital para sa tuloy-tuloy na gamutan. Nanay, kailangan mong gumising. Ningxi. Mabuti naman at buhay ka pa. Xiao. Ilang taon ka na? Nasaan ang tatay mo? 6 na taong gulang na ako. Wala akong tatay. Kailan ka ba ipinanganak? IKA 19 Marso. Yung pagkakataon ko at Ningxi. Noong Hunyo, 7 taon na ang nakalipas. Baka naman. Si Xiao ang anak ko at ni Ningxi. Xiao. Anak ko. Ako ang tatay mo. Xiao. Nanay, gising ka na. Huwag kang mag-alala, nanay. Si tatay ang nagbayad ng ospital. Nakita ko na si tatay, Xiao. Ning Xiao. Ilang beses na bang sinabi sa'yo, huwag mong banggitin ang tatay mo. Patay na ang tatay mo. Kapag binanggit mo pa ulit siya sa harap ko. Ako. Nanay, pasensya na. Hindi ko na ulitin. Nanay. Huwag kang matakot, Xiao. Hawakan mo ito. Xiao, sabi ng doktor, kailangan ng nanay mo ng matagalang obserbasyon at gamutan. Habang nag-aaral ka, at nag-aalaga kay nanay, nasasaktan ang puso ni tatay. Kaya, pwede bang makiusap si tatay, bigyan mo ako ng pagkakataon? Naalagaan kayo ni nanay. Pwede naman pumayag si Xiao pero parang galit na galit si nanay sa'yo. Natatakot si Xiao, baka magalit si nanay. Miss, gusto mo bang sumali sa dating show? Secret Crush? Makakakuha ang mga sasali ng 1,000 piso. Siege, sasali ako. Ako rin. Ang laki ng nagasto sa ospital na to. Paano na ang tuition ni Xiao? Okay lang yan, nanay. Xiao. Sa Xiao, mag-ipon ako ng mabuti. Miss, mag-isa ka bang nagpapalaki ng anak? Single din ang nanay ko. Ayos, Miss, interesado ka bang sumali? Sa Secret Crush namin, kahit sumali ka lang, may 1,000 piso kaagad. Mayroon na akong 1,000 piso. Makakapasok na si Xiao sa paaralan. Sumunod ka sa akin. Maligayang pagdating sa Secret Signal of Love, ngayon ay ating gamitin. Ang pinakamainit na palakpakan para sa ating unang babaeng panauhin ngayong araw. Lumapit na siya. Mabuti. Hindi. Ito. Kumusta? Ako ang unang babaeng panauhin na si Ningxi. Ano ba talaga ang dapat kong gawin para makalapit kay Ningxi? Kumusta? Ako ang unang babaeng panauhin na si Ningxi. Anong programa ito? Ito ay isang dating show, tinatawag na Secret Signal of Love.
Ito ay live sa buong mundo ngayon. Dating show. Bakit may dalang tungkod pang gabay? Baka bulag siya? Kung bulag, huwag na lang. Bakit may dalang batang pazanin PA? Bulag tapos sumali sa dating show. Hindi ba ito paloloko sa tao? At hiwalay pa, may anak. Sino kukuha? Siya ang malas. Si GNG, Ningxi, bagamat hiwalay, at may anak, ay puno ng sigla sa buhay. Ang anak naman ay napakabait. Ito ay dating show, hindi tambakan ng basura. Ang ganyang klaseng babae, umalis na. Oon ka. Sino ang nakakaalam kung paano siya nahiwalay? Para sa matrikulaning Xiao, kailangan kong tiisin ito. Huwag ninyong husgahan ang nanay ko. Kunin mo na yung bulag mong nanay, umalis na kayo. Oo, umalis na. Umalis na kayo. Bumaba na. Bumaba na. Dahil walang lalaking panauhin ang gustong makipagkamay kay GNG, Ning. Sa kasamang palad, GNG, Ning, ikaw. Ayos lang ako. Tara na. Naku, sino ang nagpailaw para kay GNG, Ning? Sino kaya yon? Ay sining sinaganoon, may gustong kumuha. Zenon gabi a yon? Zeno? SI Papa. Pai. Yan ye, Ningxi, kumusta? Ako ay mula sa Xiaocheng. Luxon, Yelu, kumusta? Hindi lang ako hiwalay, may anak na babae pa ako. Kung magbabago ang isip mo, maaari ako. susunod na magkakamay. Kay yan ye, Ningxi. Ito ba ay inayos ng production team? Para lang sa epekto ng programa. Maligayang pagbati kina Ginong Lu at binibining sa matagumpay na pag-ibig. Sana'y maging masaya at magkasama kayo hanggang pagtanda. Ginoong Lu, pagkatapos ng programa, tapos na ba ang misyon natin? Tapos na ba? Binibining Ning. Anong misyon? Seryoso ako sa paghahanap ng kapareha. Sumang-ayon ka rin naman na magkasama tayo, di ba? Akala ko kasi, inayos lang ng production team. Pasensya na, Ginoong Lu. Hindi pa ako handa. Hindi ko pa kayang. Pero, natanggap natin ng 100,000 pesos na honeymoon fund mula sa production team. Kung magsasabi tayong hindi tayo nagtagumpay, kailangan nating magbayad ng 10 beses na penalty. Ano? 10 beses? Nanay, gusto ni Xiao Xiao mag-aral. Ayaw ni Xiao Xiao magbayad ng penalty. Pero, Binibining Ning, seryoso akong gustong makasama ka. Isipin mo rin ako, pwede ba? para sa pag-aaral ni Xiao, kailangan kong subukang makisama sa lalaking ito. Na pala, sabi ng production team, kailangan naming i-document ang honeymoon life natin. Mukhang, kailangan nating magsama sa isang bahay. Ningxi, Xiao Xiao. Dito na tayo titira mula ngayon. Ipakilala mo sa kanila ang mga kwarto. Siege. Halika. May regalo ako para sa iyo. Itong jade pendant. Parang katulad ng safety lock na hiniling ko para kay PC Chen. Ningxi, Pasensya na, Ginoong Lu. Mali ang kwartong napasukan ko. Pasensya na, Ginoong Lu. Aalis na ako. binibining Ning. Nasugatan ang likod mo. Patingin ako. Hindi na kailangan, Ginoong Lu. Ginoong Lu, ikaw.
Namamagana ang likod mo. Kailangan maibsan agad. Kung patagalin pa, kailangan pang pumunta sa ospital. Binibiningning. Ikaw ba ay nag-iisang nag-aalaga kay Xiao Xiao? Nasaan ang iyong dating asawa? Pasensya na, Ginoong Lu, ayaw kong pag-usapan siya. Wala akong ibang intensyon. Gusto ko lang, bigyan mo sana ako ng pagkakataon. Alagaan ka at si Xiao Xiao. Pasensya na, Ginoong Lu, para sa akin ang pag-aasawa. Wala nang interes sa akin. Ginoong Lu, hindi pa ba tapos ang gamot? Bakit parang pamilyar na pamilyar? Ang lahat dito. Nako, hindi ko na-set ang alarm kagabi, nahuli na ba ako? Xiao Xiao, Xiao Xiao. Gising ka na. Huwag kang mag-alala. Naihatid ko na si Xiao Xiao sa paralan. Salamat, Ginoong Lu, pasensya na sa abala. Walang abala. Kain muna tayo ng almusal. Pakainin na kita. Ginoong Lu, wag na po kayong mag-abala, ako na. Wag na kayong mag-abala. Ako na lang. May lunas na ang mata ni Ginang Pei. Ginong Pei, ito ang espesyalista sa mata. Espesyal na ginawa para sa ginang. Gamot na makakatulong sa paningin niya, sabi ng espesyalista. Basta regular na inumin ang gamot, ang mata ng ginang ay malapit nang gumaling. Ilang beses na ba kitang sinabihan, huwag banggitin ang tatay mo. Wala kang tatay, patay na ang tatay mo. Kung gagaling ang paningin ni Ningxi, tiyak ay ayaw na niyang makita ako. At siguradong aalis siya kasama si Xiao Xiao. Patawarin mo ang aking pagiging makasarili. Pero hindi ko na talaga kayang mawala ka ulit. Hoy! Ano, nasaktan si Xiao Xiao sa paaralan. Ang galing mo kanina, Tito. Kung totoong tatay mo ako, wala nang sinuman ang makakapang-api sa akin at kay mama. Basta payag ang mama mo. Handang-handa ako na maging tatay ni Xiao Xiao. Mama, tinulungan kami ni Tito kanina. Paano ko siya pasasalamatan? Mabait ka, Xiao Xiao, gawin mo na ang assignment mo. Hindi na ako makakaabala sa inyo, Mama at Papa. Ginoong Lu, ngayong araw. Salamat sa pagprotekta sa amin ni Xiao Xiao, ako. Hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan. Huwag, Ginoong Lu. Hindi ba't masyadong mabilis ang ganito natin? Ningxi, talagang gusto kong panagutan ka. Bigyan mo ako ng pagkakataong alagaan ka at si Xiao Xiao. Pwede ba? Ang lalaking ito ay banayad at may pananagutan. Iba na talaga. Sa tarantadong si Pisi Chen. Dapat ba para kay Xiao Xiao? Subukan kong makipagkilala sa kanya. Ang lalaking ito magaling lang magsalita ng banayad. Pero pareho rin namang nakakapagod.
Ano ba ito? Bakit parang? Malapit na bumalik ang paningin ko. Nanay, gising na. May sorpresa raw si tatay para sa'yo. CJ, Nanay, para sa'yo. Kaya mo yan, tatay. Ningxi, pakakasalan mo ba ako? Ginoong Lu, ako. PC Chen. Ikaw pala, Ningxi, nakakakita ka na? Makinig ka sa akin. sinasaktan mo na ako noon, ngayon ulitin mo pa. Kailangan mo bang makitang mamatay ako bago ka masiyahan? Hindi ko gustong. Ningxi, makinig ka, 7 taon na ang nakalipas. Hindi ko talaga alam na mamamatay ka. Hindi mo alam. Handa mo na nga ang mga libing ko. Sasabihin mo, hindi mo alam. Ako, Ito ang agnos na pinagdasalan ko para sa'yo. Pero galing pala sa perang pambili ng buhay ko. Ningxi. Kapit lang, Ningxi. Bilisan ninyo. Ang pamilya ay maghintay na lang sa labas. Ginong Pai, pakalma po kayo. Ginong Pai, Kung hindi niyo maililigtas ang asawa ko, papatayin ko ang buong ospital na ito. Ginong Pai, Hindi na ako pwedeng mawalan sa kanya ulit. pakalma muna po kayo. May problema, Doc. Ang pasyente ay nabasag ang puso dahil sa stent. Kailangan agad ng operasyon para palitan ang puso. Operasyon para palitan ang puso. Ang bilis naman, saan tayo kukuha ng tumutugmang puso? Sa akin. Ginong Pai. Pagkatapos umuwi ng ospital, si Ginigining Ningxi, kailangang magpahinga at kumain ng masustansya. Huwag mag-stress. Bumalik ka para sa follow-up check-up sa puso. Director, maaari ko bang malaman kung sino ang nag-donate ng puso sa akin? Nasa critical na kalagayan ka noon. Kailangan NG heart transplant. Buti na lang. May available na donor sa ospital namin. Tungkol sa donor. Kailangan naming panatilihing kumpidensyal ang impormasyon. Nakaligtas ka sa malaking panganib, maganda ang kapalaran mo. Sana ay mabuhay ka ng maayos, dala ang pag-asa ng donor. SA buhay. Nanay, bakit tayo nandito? Nanay, anong ginagawa natin dito? Sabi nila, epektibo raw mag-wish dito. Kaya gusto kong magdasal para sa mabuting taong nag-donate ng puso. Bisita, nagwi-wish ba kayo? Matandang puno ito, epektibo talaga.
Pei Sichen, Yen Basai Tari? Makita sana ang asawa ko sa panaginip. P. Si Chen. Bakit puro sulat ni tatay ang nakasulat dito? Ungkol ba kay Pei ang tinatanong ninyo? Ito ay, 7 taon nang nagdasal dito si Pei. 2,557 araw, tuloy-tuloy. 2,557 dasal sa punong ito. Lahat para sa yumaong asawa niya. di naman niya pinahalagahan noong buhay pa. Ano nang silbi ng pagiging relihiyoso pagkatapos mamatay? Kung ganoon ang sasabihin mo, mali ka kay Pei. Dati, palagi siyang pumupunta sa bundok para magpagamot kay Master Chuan Yuan. Purong yang ang katawan niya, hindi abot ng 30 taon. Pagkatapos, nagpakasal siya para gamitin ang buhay ng asawa. Iligtas ang sarili niya. Pero hindi dapat, nahulog siya sa pag-ibig sa bagong asawa. Kahit na sobrang sakit kapag inaatake siya. Kahit alam niyang malapit na siyang mamatay, mula simula hanggang huli, hindi niya kayang saktan ang asawa niya. Pero pagkatapos, ang matandang Pei, iligtas ang buhay ni Pei. Pumunta kay Master Xuan Yuan at humingi ng peking gamot. Sinabihan si Pei na kapag ininom ito ni Pei Madam at nagtalik sila, lamang makasigtong buhay ka. Ganong lang. Napatay ang asawa ni Master Pei dahil sa aksidenteng ito. Pinakulong pa ni Master Pei ang lahat ng miyembro ng pamilya Pei dahil dito. Nakakalungkot nga, 7 buong taon nang naghihintay si Master Pei dito. Ngunit hindi pa rin pumayag si Ginang Pei na magpakita sa panaginip niya. Siguro, galit na siya sa kanya. Nanay, tapos na akong magsulat. Tulungan mo akong itali ito. Magkasama sina nanay at tatay magpakailanman. P. Si Chen,